pag-usapan natin yung nangyaring palitan ng mga maaanghang na salita sa pagitan ni VP Sara Duterte and ni Senator Risa Hontiveros. Ano yung take mo dun sa kanilang exchange of words? Ah, tingin ko naman parang appropriate naman lahat ng mga tinatanong ni Senator Ontiveros, no? Kasi ano to budget deliberations. Mhm. At yung sa budget deliberations kasi yung Kongreso ang gumagawa ng General Appropriations Act na kung saan nag-aalat sila ng pera na maaaring gamitin ng gobyerno for the next year. Mhm. Okay? And lahat ng ahensya ng pamahalaan ay haharap sa, sa Senado at saka sa mababang kamara para i-justify Mhm. yung budget na hinihingi nila. Oo. So kung ikaw yung it's a political event in the sense na it's one way Congress, supposedly an independent Congress, can check on the performance ng executive branch. Mhm. So kung hindi sila na-convince na kailangan na dapat ilaan tong pera para sa programa nyo, they can withhold it. Oo. So bakit palagay mo parang offend si VP Sara sa pagtatanong ni Senator Risa Hontiveros? Parang maraming nanggagalingan yung sama ng loob ng VP, no? Mhm. Kasi hindi ko makita yung connection between yung tanong ni Senator Risa at yung reaction ng VP. Alam mo, ako yung take ko doon. Lumalabas yung pagiging brat ni VP Sara. Yung hindi siya sanay na kinu-question siya. Kasi for a long time, they were in power as the only family dynasty sa Davao. And then naging presidente yung tatay niya. Lahat ng hilingin nila, nabibigay. Before, nung presidente yung tatay niya, ang laki ng mga alokasyon na napupunta sa Davao. Di ba? Billions of pesos for infrastructure project. And then all of a sudden, questioning her confidential fund last year was a big issue. And ngayon, siguro nandun pa rin yung hugot na pinag-uusapan sila sa House of Representatives, nadadama yung iba't ibang miyembro ng pamilya niya, nalilink na ngayon sa pogo, sa drugs, etc. etc. May napapabalitag impeachment against her, binubuksan na naman paano ginastos ng confidential fund. So I think at that moment na tinatanong siya ni Senator Risa Hontiveros, she felt vulnerable for the first time in her life. Maybe not the first time in her life. So lumalabas yung pagiging brat niya na everything is about politicking. Kasi hindi na namin kayo kakampi, kaya nyo kami tinatanong ng ganyan. You see the thinking, Yeah. it's either you're with me or you're against me. Walang konsepto ng accountability at transparency, which is what you were explaining, the essence of the budgeting process. That's true. Last year naman kasi ang tingin ko, parang na-shock siya na tinatanong siya. Off guard kasi siya dun eh. Oo, Hindi, diba? Parang hindi I'm niya the alam. vice Akala niya kakampi niya lahat I'm the eh. vice president. Ito yung budget na kailangan ko. Ba't madami pa kayong tanong? Exactly. So now, dahil nagiging vulnerable na Mas nagiging obvious yung hiwalayan. Maraming mga bumabaliktad. Kasi tatandaan niyo po, itong mga tao na nasa House of Representatives, halos same composition naman yan ng House of Representatives ng panahon ng tatay niya. And yet, no panahon ng tatay niya, wala naman mga ganitong tanong-tanong masyado tungkol sa involvement ng pamilya niya sa drugs, involvement niya sa corruption. Pero ngayon na wala na sila in power, iba na ang may power of the purse. yeah. All of a sudden nagbaligtara na at vulnerable na nga siya. So I think medyo na-trigger siya sa mga tanong. Even if yun nga, question of accountability kasi ito. Yeah. I remember sila Senator Mercado dati. Mm. Aawayin talaga nila yung DNR pag hindi ma-justify na bakit mo hinihingi itong gantong pera, para saan mo gagamitin ito? Ito ba yung makakatulong sa protection ng environment? Tinatarayan nila. And you can read sa news, sila Senator Drilon would give the Supreme Court a hard time. Yeah, because that's the purpose of Yes. transparency and accountability. You just don't ask for the money and say na hindi ka na kasi namin kakampi. Yeah. Kaya hindi mo na kami pwedeng tanungin kung paano namin ginagastos at pinupolitika mo lang kami. Alam niyo po, yung bawat piso na nakalagay at dinidiscuss dyan sa budgeting process, responsibilidad ng bawat ahensya na hindi lang i-explain actually kung saan mo gagastusin, but you have to explain kung ano ba yung inaasahan mong outcome pag ginastos mo yung pera at ano yung magiging impact nito sa lipunan. Yan po yung tinatawag na performance-based budgeting.
So unfortunately, baka nahirapan nga siyang ipaliwanag. Actually, hindi siya nahirapang ipaliwanag kung ano yung purpose ng book eh. 'Di ba? Hindi na nga natin kailangan manghula. In-explain na niya. Siya na mismo yung nagpaliwanag kung para saan yung libro. Nandun yung pangalan niya. Pag pinamigay sa mga anak, makikita ng mga magulang, maaalala yung pangalan niya sa election. So it's essentially a propaganda tool. At magkano Diba? magkano hiningi niya doon? 10 million. 10 million. Alam niyo po yung 10 million na yun ay katumbas ng 4 na classroom, no? So, actually, isa sa mga pinag-uusapan dapat dyan sa Kongreso, yung value for money. Ano ba yung pinakawastong gastos ng 10 million na to na magiging kapakipakinabang sa taong bayan? But unfortunately, nauwi nga dito sa palitan ng masasakit na salita. Actually, di naman masakit yung sinasabi ni Senator Risa eh. Madrama lang si VP Sara at parang hindi makalet go doon sa sinasabi niyang pagtulong niya kay Senator Risa bilang gusto pa niyang akuin. Baka gusto niyang sabihin na kaya naging naging senador si Senator Risa dahil sa kanya. She was implying that. That's what she's implying, no, na ganun siya ka-powerful. And therefore, may utang na loob kasi sumisingal siya ng utang na loob. Na wag niyo nang tanungin kung paano ko gagastusin yung pera ko dahil tinulungan kita mapunta sa posisyon na yan. And it reflects of ano ba yung traditional attitude ng mga politicians pagdating sa politika sa Pilipinas, sa pagdating sa pag-allocate ng budget sa Kongreso, sa pag-iimbestiga ng mga relationship mo sa mga bagay-bagay katulad ng korupsyon at pogo at mga patayan sa Pilipinas, diba? So medyo feeling niya naiipit na siya ngayon. Meron pa sigurong isang dahilan eh. Kasi normally yung naririnig mo sinasabi nilang parliamentary courtesy. Yeah. For years, mabilis pag-budget ng Office of the President at Office of the Vice President ang pinag-uusapan. Minsan, 5 minutes. Practically, kung anong hingin niya, binibigay. Pero hindi yung nangyayari kay VP Sara. Since last year, so malamang, hindi isa pa yung bagay na hindi niya maintindihan kung bakit nagbabago yung, o hindi siya nahanda, no? Right. But for me, they should abandon Yes. that courtesy thing. Lalo na sa Office of the President na meron pa ring malaking confidential fund, no? At saka iba pa yung intelligence fund. Dapat talaga hinihimay-himay yan. Kasi pera ng taong bayan yan. Pero mabalik tayo dun sa libro ni VP Sara, yung kanyang friendship book, pagkakaibigan, is that, anong take mo dun? Sa value for money? Yun po talaga yung tanong eh. What do we get from the 10 million pesos dahil pinopondohan to ng taong bayan? Value for money ba itong libro na i-distribute ng office ni VP Sara? Ang sinabi lang niya, it's about friendship. So I can't tell. Di ba? Sana nag-TikTok na lang siya. Baka mas marami pang marireach kapag in-explain niya kung ano yung hugot niya tungkol sa mga kaibigan, no? Pero kung humuhugot nga si VP Sara tungkol sa friendship na to, dapat hindi niya kay Senator Risa ipadala yung mga libro. Padala niya doon sa mga congressman na nagsisibaligtaran sa Congress kasi mas appropriate yung message sa kanila. Mga kaibigan na inabandon na yung pamilya Duterte dahil ngayon sila na yung nagsusulong ng mga investigasyon. 'Di ba? But I think it's more political propaganda nga kasi parang mas marami pang mas mabuting paggagamitan yung 10 million pesos than printing of a book na kung yung mensahe naman ay tungkol sa friendship, may mga iba't ibang pamamaraan, lalo na't may social media na kung gusto niyang ibahagi yung hurtful feelings na nararamdaman niya ngayon dahil sa mga dating kaibigan na nag-abandona na sa pamilyang Duterte. Sige, tama na muna yon. Pag-usapan natin sa susunod siguro yung sinasuggest na impeachment kay VP Sara. That's an interesting topic but for another time. Maraming salamat po. Kung interesado kayo sa mga ganitong kwentuhan namin ni Prof. Dangat, follow lang po sa YouTube channel ko, Chikahan with Prof. Shelo Magno. Maraming salamat po. Salamat.